Dito tayo. Sandali lang ho. Pag-usapan muna natin ang ating food for the soul and food for the spirit na iniiwasan hong mapakinggan ng iba. Hindi ko po alam kung bakit. Nalulungkot lang ako na mas tuwan-tuwa tayo sa social media na nanonood ng mga cooking, TikTok, yung mga binibenta, material na bagay, pampaganda, pampaganda, pampalinis, basta yung bang magagamit natin sa araw-araw. Okay. Nahawakan po natin, di ba? Katutuwa ho natin, mapapag-ayos ng bahay, ng sasakyan, ng sarili. Di ba? Pampaputi, mga ganun, no? Oo, yung ganun ho. Tuwan-tuwa tayo sa mga napapanood nating mga skit, yung mga parang short videos na katatawanan. Oo. Minsan, hindi na katatawanan, kabastusan na. Di ba? Alam niyo ho yung hindi dapat pinapakita ay malaswa. Yun ang ginagawang katatawanan na ho at hanggang sa sa social media kaya nakakalungkot. Pero pag ikaw ay magpo-post about God, maniwala ka sa akin, hindi ganun karami. I don't know the reason why. Do you do you don't believe God or ano ba kayo? Kailan ba tayo lalapit sa Diyos? Tulad halimbawa ba pag dumarating yung unos, parang halimbawa sa California, doon mo lang makikita, mababasa na, let's pray for California. Let's pray for Hong Kong. Let's pray for... Pero pag okay naman, you don't ask for prayers. Amen? Amen. You don't ask for it. Pero one day, partner, this is a story. Englishin ko na para mabilis tayo, no? Merong nagtanong sa Panginoon. Sabi niya, why do God allow us to suffer? What happened in California is grabe yun. Matinding wildfire sa Hong Kong. Sa buhay po natin, sa sarili po natin, why do God allow us to suffer? Physically, emotionally, mentally, spiritually, right? And God said, suffering is a part of human experience. Through pain, we grow, learn to value what we have, and connect more deeply with others. Suffering teaches us also, sabi ho ng Panginoong Diyos, to rely on me and find comfort in faith. Yung salita po ng Diyos. Then nagtanong ulit yung lalaki. Sabi niya, I ask what is the purpose of life then? Di ba? If in the end, everybody will die. Lahat tayo mamamatay. And then God replied, sabi niya, partner, life is not measured by its length, but by its depth, lalim. Every moment is an opportunity to love, learn, and grow. Sabi ho ng Panginoon, death is not the end. It's not the end. It is a transition to eternity. A chapter in a greater purpose. Then, tanong ulit sa Panginoon, how can I overcome the fear of failure? And God said, failure is a part of life. Do not fear or fear of failing, for every fall makes you stronger. What matter is getting up and trusting that I am your God with you every step of the way, even in your stumbles. So tinanong niya ulit ang Panginoon. Sabi niya, why do sometimes, Lord, Father God, feel my struggles are in vain and things will not getting better? Bakit ganon? Dumarating tayo sa puntong ganon, mga kaibigan. Parang hindi nawawala yung struggles, right? Problema sa buhay po natin. Sabi po ng Panginoon Diyos, darkness may seem endless, but dawn always follows the darkest night. Your struggles, sabi ho ng ating Panginoong Diyos, are not in vain. They shape you, your character, strengthen your faith, and part of the plan, even if you do not understand how it's perfect. Diba? Then finally, tinanong ulit ang ating Panginoon Diyos,
How can I feel your presence, God, Father, Lord, and Savior, when silent? And God answered, sabi ho ng Panginoon Diyos, I never leave you in the silence. I am closer than you think, sustaining you to seek me in small signs. Sabi niya. The peace of your heart in the word of Scripture and in acts of love around you. Even in silence, sabi ho ng ating Panginoong Diyos, my voice speaks clearly to those who seek. To those who seek. Alright? Naintindihan po ba natin yun, mga kaibigan? Never na nawala ang Panginoon sa buhay natin. Hindi siya nawawala. Tayo ang nawawala. Dahil hindi natin siya hinahanap. Diba? Kung hahanapin natin siya, nandyan lang po siya. Hinihintay lang niya ho tayo. Ang problema sa atin, yun yung pagkukulang natin, partner. Darlene, nakakalimutan natin siya sa buhay natin. Parang tayo yung lumalayo. Diba? Pinanghihinaan po tayo sa ating pananampalataya na mayroon po tayong Diyos na nandyan, na nag-aantay po sa atin. Ano hong pangako ng Diyos, mga kaibigan? Ang sabi ho niya, ako si Yahweh, ang Diyos, ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi. Sabi ho ng ating Panginoong Diyos, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Amen ba yun? Amen. So, sino may pagkukulang? Tayo. Why? Maring Darlene? Because we keep on asking. That's a problem with us. We don't trust the Lord. You're asking for this. You pray for this. You ask for mercy. You ask for guidance. You ask for ano ba? Na bigyan ka ng ganito. Diba? But the problem is, yung ina-ask natin, pinagdadalawang isip pa natin. Nagdadalawang isip tayo kung ibibigay ba o hindi. Diba? Mga kaibigan, never na magsasabi never na hindi tayo sasagutin ng Panginoong Diyos. Tandaan niyo po yan. Never na sinasabi natin na hindi ako sinasagot ng Diyos sa mga kahilingan ko. Why? Because hindi dumarating sa iyo ngayon? No. Sinasagot ho lahat ng Diyos ang ating mga hinaing kahilingan ng dalawa. Yes or no. Meaning, kapag hindi dumating yung hinihiling mo, yung pabor, o yung hinihiling po natin sa Panginoong Diyos, hindi ibig sabihin di tayo sinagot. Sinagot po niya tayo ng no. Hindi pwede. Why? Pwede nung ikapahamak. Yung isang sagot na yes, dumating kahapon. After 2 weeks, after 3 weeks, after a month, dumating, partner, yung hinihiling mong promotion. Sinagot ng Panginoon, yan ang pinagdasal mo Because alam ng Panginoon na kaya mo na. Huwag kang humingi ng isang bagay na hindi mo kakayanin at baka bumagsak ka. Correct. At sisihin mo ang Panginoon na binigay sa iyo. Amen? Amen. So tandaan po natin, for I am the Lord your God, Isaiah 41:13, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. This is a reminder that God is a helper who can take away fears. It encourages people to rely on God's assistance and not their own strength. So meaning, mga kaibigan, I hope this will be part of our for 2025 partner. Yung ano natin, isama natin siya sa listahan natin, no? Na yung pang-spiritual na pamumuhay, the relationship with God is much maging better pa. Or if it's not better, it's best. No? So yun po. Ito po, mga kaibigan. Sana'y makatulong po ito to encourage us, all of us, to rely on God's assistance. At hindi po sa ating pangsarili lamang. Lahat ng meron tayo ngayon, mga kaibigan, maglalaho. Tandaan niyo po yan. Maglalaho po yan.
At lahat ng meron tayo ngayon, hindi ho yan galing lang ho sa inyo. Yan po ay blessing galing sa Panginoon. Kaya sana, matuto rin po tayong i-share ang blessing na yan sa mga nangangailangan. Huwag nating suluhin ang blessing na bigay ng Diyos. Okay? Dahil sabi ko nga nung nakaraan, isang araw, partner, di ba? Alam mo ba kung gusto makapasok sa langit, magkaroon ng mansyon sa langit? Di ba? Ano ba na isa sa sinasabi doon, partner, ang matuto kang makipagkapwa-tao, magmahal, magpatawad, at yung isang bagay doon, matuto kang mag-share ng iyong blessings sa kapwa. Amen? Amen. Sana po ay may natutunan tayo today, mga mahal po namin tagapakinig, ng opinion mo. Opinion ko, today, January 14, 2024. Amen.